So, magandang araw mga ka-wonders. Ngayon, mag-share lang ako ng konting kaalaman tungkol sa kalsada na walang steel bar. Kasi dito sa amin sa Palawan, karamihan ng mga tao dito nagrereklamo. Ang sabi ay, ang kalsada daw, bakit walang steel bar? Mga ka-wonders, pasensya na kayo sa background natin kasi nandito ako sa lumang bahay namin sa bundok, sa rest house. So, continue tayo mga ka-wonders. So, alam niyo po ba na 95% ng kalsada sa Pilipinas ay wala naman talagang steel bar, walang supporting element 'yan. So, pupuwede po 'yan kasi 'yan ay tinatawag nating US, base standard 'no, gano'n yung standard ng US. So, kapag yung isang area ay hindi naman gumagalaw, hindi siya ano, kumbaga hindi siya lilipat sa kabila, katulad ng tulay, hindi kailangan talaga 'yan siya. Hindi natin kailangan ng steel bar, kailangan lang natin 'yun sa dugsungan. Puwede 'yun mga ka-wonders. Pero ang ano diyan, kasi karamihan ng mga tao wala namang alam talaga doon na puwede 'yun. Kaya sabi nila yung mga steel bar daw na yung kalsada na walang steel bar, marupok. Pero sa totoo lang mga ka-wonders, sa timpla yan nagkakatalo, hindi yan doon sa steel bar. Ang USB standard, parang ang alam ko 5:1 na tinatawag. 3 sakong buhangin, 1 sakong graba, 1 sakong simento, bale 5, gano'n. Kaya lang, yun ang standard niya. Tapos yung kapal niyan, 12 to 24 inches ang kapal niya. Depende sa dami ng sasakyan, ang gagawa niyan, depende sa dami ng sasakyan. Kapag konti lang yung sasakyan, pwedeng konti lang yung hindi masyadong manipis. Pwedeng 12 inches lang. Pero pag marami, talagang mga 15 inches talaga yung kapal. Yung 12 inches mga ka-wonders, isang roller yun. So kung yung 24 inches, dalawang roller siya. Kaya tingnan nyo naman ang budget ng DPWH sa buong Pilipinas, 1.9 trillion. Kung ibibili natin ng warship yun, sobrang dami na. May F-16 na tayo, may ano tayo, may tawag ito. Mayroon tayong submarine, basta halos kompleto na yung 10 taon sa 1.9 trillion piso. Ganun yung kalaki ng budget nila. So dahil nga kailangan standard, kailangan matapang ang timpla, matibay siya kahit wala siyang steel bar. Yung sinasabi ng iba na bakit yung CR namin may steel bar, tao lang naman yung nakapatong. 'Di ba? Walang mabigat, samantalang kalsada kahit pwede pala walang steel bar, yung isang kotse pa lang ilan na yung bigat niyan. So kulang po yun sa explanation. Kasi ako, marami na rin ako engineer na nakasama. Pwede talaga siya walang steel bar. Pero nga depende sa kapal at saka sa templada. Kasi nagiging marupok lang yan sa templada ng simento. Kapag ginawa mo ng 10:1 10 sakong simento, 10 sakong buhangin, 1 sakong simento, sobrang tabang na yun. Katulad mga ka-wonders ng asintada, yung naglalagay tayo ng hollow block, no, sa bahay natin. Ang timpla niyan 8:1. Pero wala talagang timpla na 8:1. Mayroon 6:1, pero yung 8:1, gawa-gawa na lang natin yan. Yung tulay, yan ang kailangan ng steel bar kasi may supporting element yan eh. Kailangan niya ng pampatibay talaga. Pero yung sa ground lang, kahit sinong engineer yung tanongin nyo, hindi na talaga kailangan ng steel bar yan. Kailangan talaga yung buhos matibay. Ganun po yun. So, kung meron kayong gustong i-comment o hindi nyo na gusto yung sinabi ko, pwede po kayong mag-comment mga ka-wonders. Hihintayin ko yan. Hanggang dito na lang. Maraming salamat mga ka-wonders.